sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your powerful name for this another wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness. Father, please, pasaylo aming tanan. Please bless our partners, donors, benefactors, the people behind of this ministry. Pilo-pilo nga pabor, panalangin, protection, inspiration, for their loyalty, faithfulness, and generosity. Father, panalangin ni ang tanan na voluntaryo na ning kamot para niining maong gimbuhaton in proclaiming your gospel. Bless our Roman Catholic Church authorities, our government. Bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, and all our Banta radio stations, all our towers frequencies, different hookups. Bless all our staff, management, with Boss John Didial and the Board of Directors, with Boss Tigay and their businesses, with the GD Clegan Foundation Incorporated. Special intention, Father, bless our satellite ministry, CCTN, Channel 47. As I include all our different appointments in somewhere, Father, soon, prepare everything. Panalangin ni Amahan. Bless all our dreams, plans, activities, projects, businesses. We declare it, we claim it for the fulfillment of it in your perfect timing. Father, panalangin ang tanan ng tanaw sa telebisyon, sa radyo, sa internet, ug sa nagkadiyang mga pamantalaan. Pabatiya sa lamahan sa imong gugma, kaluoy, ug presensya. As I claim in Jesus' name for more miracles, abundant prosperity, favor, surprises to come to each one of us, as I declare, Father, in Jesus' name, for the dissolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hatred, and satisfies, worries, all our sins. Please, Father, dissolve and heal each one of us one by one. Labi na sakit sa utok, ulo, mata, baba, liog, kasing-kasing sa baga sa kidney, reproductive organ. Those who have breast problem, dunay cancer, sakit sa tissues, muscle cells, sa bukog, sa sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous breakdown, hypertension, hyperacidity, psychological problems, emotional problems, undiagnosed diseases. Please, Father, dissolve, heal us one by one. Veni Sancte Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, comfort us, shower your wisdom to each one of us. Santa Maria Jose, pray for us. Uban, Echopilo Kamumot, Pula Anthony San Pedro Calungsod sa Lorenzo Ruiz, pray for us. Padre Pio San Blas, pray for our healing. Mother Teresa, Saint Therese, pray for our ministry, for the least fortunate, and for the children. Thomas de Aquinas Agustin, Jose Maria Escriba, pray for more enlightenment. Pedro Apostol, pray for our wisdom and courage. San Arcangel Arcangelis, protect us. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Juan, Kapitulo 21, 1-14. Nagpakita sa Jesus sa 7 katinud-an. Human niini, nagpakita na usab si Jesus sa iyang mga tinud-an didto sa lanaw sa Tiberias. Ang iyang pagpakita ingon niini, nagatigom sila si Simon Pedro, si Tomas nga nganlag Kaluha, si Nathaniel nga taga Cana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo, kang duha kalaing tinun-an. Mingon kanila si Simon Pedro, managat ako. Sila miingon, muban kami. Busa nangadto sila ug nanakay sa sakayan. Apan wala gad sila nakuha tibok gabi. Sa pagsubang na sa adlaw, nagtindog si Jesus didto sa lapihan. Apan wala makaila ang mga tinun-an nga si Jesus di ay kadto. Unya mingon siya kadila, mga anak, nakakuha ba kamo? Sila mitubag, wala gayod. Siya mingon kanila, itaktak ang inyong pukot dapit sa tuos sa kayan ug makakuha kamo.
Busa gitaktak nila ang ilang pukot ug wala na sila makadaog pagbira ni ini. Kaya daghan man kaayo ang ilang nakuha. Ang tinun-an nga gimahal ni Jesus miingon kang Pedro, ang Ginoo kana. Sa pagadungog ni Simon Pedro nga ang Ginoo day kadto gitapis niya ang iyang sapaw kay nagubo man siya og miambak sa tubig. Ang ubang mga tinun-an nangadto sa lapihan sa kaysakayan nga nagbira sa pukot nga puno sa isda. Dili kayo layo sa lapihan, mga 90 kametros lamang. Sa pagkawas na nakita nila dito ang usa ka tapok sa binagang uling nga may isda nga gisugba kung may paan usab. Unya mingon si Jesus kanila, pagdala kamo diri og pipila ka buk isda nga inyong nakuha. Busa mikawas si Simon Pedro gibira niya sa lapihan ang pukot nga napuno sa mga dagkong isda. 153 ka buk ang tanan. Apan bisan pa sa kadaghan sa ilang nakuha, wala gayud magisi ang pukot. Unya mingon si Jesus kanila, dali nga ri og pangaon kamo. Walay usa sa mga tinun-an kanangahas pagpangutana kanya kun kinsa siya kay nakailaman sila nga siya mao ang Ginoo. Busa miduol si Jesus ug gikuha niyang pan ug gihatag kanila. Gihatag usab ang isda. Ikatuloy kining pagpakita ni Jesus ngadto sa mga tinun-an human siya mabanhaw. Today we are remembering St. Anselm, Bishop of Canterbury, was born of a noble family at Usta, Italy in 10th century. At the age of 27, he entered the Benedictine monastery in Normandy and 3 years later was elected abbot. Several monks murmured on account of his youth, but Anselm, by his sympathy and patience of all, Anselm was the greatest theologian of his age and the father of scholasticism. Anselm was exiled several times amidst the rejoicing of the people. He returned in Canterbury in 11th century, where he died 3 years later. Legacy of St. Anselm. Despite of his young age, the authority entrusted him a certain position. He became an abbot, means the leader of the monks. You know what? Ang point nako, may misalig ni St. Anselmo. Ang uban nagbagutbot, ang uban ni-react kay bago pagod siya, 3 years pa. Bata pa. Pero ang kadagkuan sa simbahan, misalig mo niya na himuon siyang abot o leader. Pagkanindot kun nay mga tao, musalig na to sa atong pagkakita. Pero do not deny the fact nga doon na say mga tao nga way salig na to. Pero just in case wa ka kitag mga taong misalig nimo ning kalibutana, there is God who trusts you so much, who believes in you, who admires you, who likes you, whoever you are. People, this is my point. Even one person nga ganahan nimo, admire nimo, mo like nimo, para nako is enough to believe on your worth. Nga sa imong pagkaymugso ning kalibutana, na na-convince sa imong existence na ay tao nga nituo sa imuha. Not necessarily that you will ask the approval of majority now. Even one person nga may believe nimo, may tuo nimo, may salig nimo, enough na na. It's only our weakness na gusto ta all people will approve us, will like us, will affirm us, will applaud us, will trust us. You cannot have that reality of our individual life. Kaya bisan ako,
I did everything. I studied already, both pang diniyos o pangkalibutan. Pero you know what? There are also few people who never believe me until this time. And I am not interested with these people anymore. In a way, I believe along the road of our journey, they will be convinced sooner or later by the grace of God that will touch sa ilang kasing-kasing. Pero ako nagtuo o nakakita usab nga dunay mga tao nga misalig nako, diha ko nakapokus. Thank you for that. Inyong gibost ang akong pagkaako. Dituo ko nga bililhon ko. Kaysa una, I question many times. Kung nabay mga tao nga andam magmahal na to, kasuway mo ana, niabot mo ana nga season sa inyong kinabuhi. Orag, feeling na ko ba? Defeated ko sa una. Why nagpakabana? Rejected. Why ganahan? Nobody likes me. That's what I thought before. Although, if we will come to that level of our journey, season of life na nagdoubts ka sa imong existence, imo ra nang una-una. Kaya na maging mga taong ganahan nimo, isag ingana ka. Nya plus napay Ginoo, ganahan nimo. Ang point nako si San Anselmo gisaligan siyang kabatanon. Tungod kay dunay mi believe sa iya ha. Until his last breath, iyang nahimo ang unsay planos Ginoo sa iyang pagkatao. Muna kunay mo salig nato, di nato pakyason. Dili nato kawangon. Dili nato kapsangan. Kaya ako nakakita nga nay mga tao nga misalig kas-a, pero sa diha ang pagsalig na guba, di na mo salig bisan kanus apa. Munang lisod ning gisaligan ka, gituan ka, unya imong pakyason ang maong pagsalig. Pero ang Dios bisag kapila nato siya gibitray, giluiban, bisag kapila nato siya gimuan og dili maayo, in spite sa pagsalig kanato, still nisalig yapon siya kadimo. Sinasan mo tabangi mi, they will come like you. Imong gibuhat ang maayo. You were boosted by the trust of the authority to you. Help us na sa pagsalig sa mga tao sa mong palibot, sa mong mga minahal sa kinabuhi kanamo, among mahimo ang unsay ilang gituan toward us. Pray for our healing, enlightenment, conversion, prosperity, fevers to come to each one of us. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Our line for today, a strong positive self-image is the best possible preparation for success in life. Kining strong positive kas imong kaugalingon ba? Because I believe also this principle, no one wins with a defeated mind. O tao nga mudaog pag ang utok pildi ng daan. Because victory starts within. What you have done outside is only the product of your victory within, because you want to do these things deep inside and you are applying it sa imong kinabuhi, mo nang nagbalampuson ka. Meaning ang kadaugan starts within. Success starts within. Victory starts within. Triumph starts within. Success is what we call develop within. Ngunang kinahanglan gyud ay kung gusto kang mahimong prosperous, nagmalampuso, nagmadaugon, successful, victorious sa imong kinabuhi as you go on your journey. Kabaw mo ang tinuod nga success, victory, nagsugod na sulod sa atong kasing-kasing, sulod sa atong alimpatakan. Like a pregnant, cannot be seen by our naked eyes, pero makita itong development as the stomach is growing. Asay una, paghimugso or pagmabdos, conception, within. Then later on, igawas ang bata.
Ingana sad ang atong mga damgo, plano, tinguhas, kinabuhi, magsugod sa sulod, hantod ikapanganak. That is the principle of impregnation. Kanang mabdos nimo ba? Pregnant ka sa imong mga damgo, tinguha. Then, sooner or later, matuman na. Ako nagtuusad, nga kining paralysis starts within. Ang tinuod nga pagkapolitiko dili sa physical appearance, kundi sa gawas nga bahin sa imong pagkatao, sa imong sulod. Nagsugod ang maong paralysis, then ang imong physical body follows. Likewise, ang imong triumph, imong victory, imong success nagsugod na sa within. Kung victorious na ka within, you have this victor attitude, then everything will follow. Mao ni ang point nako, strong positive image is the foundation of your success. People of the living God, thank you for joining us. Ang bagong mitabang nato, I would like to express my happy gratitude to Juliet Tigbas. Apelido ray Tigbas anin, pero buutan ni sila. Sister Juliet, pagpalain ka, uban sa imong tibukbanay pamilya, uban sa imong gilagaang masakiton, ato nang iapil sa atong mga pagampo. Pagpalain ka for that. Then, thank you also, Manuel Ilacang, with Vicky Tadlas, in courtesy of Bibi Lexones, ang bibing dako lang gihapon, Torba Sisters of Luok Hagna, Manuel Piras of Tugas Kandihay, kumusta? Daboy Vincent Narsing Tercialiedo, atong pinalangga usab nga higala. Daboy, thank you. Very faithful. Kaya nakita man sa nako that God blesses this person. Then, Tony Madira, a very successful father o Pahina Hagna. Manuel Tiribantilan, grupong inahan sa kanunayng panabang, inang Irene. Pagadto ko sa Kindulman, anakos kanunayng kaon og tabo. Salamat inyo. Rodit Bibilo Kasukot of Kindulman, ano tining Hamisula, Bindi Ubay, na refilling station o negosyo nilang galingan, negosyante ni igsuoning kumaring Narsing Galbo sa Victoria, in courtesy also of Nitsa Marketing, cellphone load Gcash o subdealer Signal. Then, Alan Tibed Sabilia, grupong Paskabunok o Bunga Ilaya, naman ni grupos Paskabunok, grupos mga generous. Animos of Cantagay, thank you so much, Titong Sailon, silang Naikura, Bisping Limon, Pamilyang Bilgings, iapin nyo gampos Naikura, Sinage Prayers, and also na Pierangki, needs prayers. Kapamilya usab ni Tiko Glanda Galabo. How are you? Angel Christopher og Ilin Mukoy, keep praying for na Maria Kagampang, na Duding, Kiara, Christoph, og Tembo and the rest of the family members. Thank you so much. And Mike Bumbay Basar, dool ni sa Altam Litsunan, dool sila kay Balkansin Shop, dool sa Romjik Rygoods, ang model na Pariasinto. Salamat ninyo tanang branches sa Romjik nga nag-tune in nato, nag-monitor sa tungwali everyday. Nagbaligya ang Mike Bumbay Basar, amplifier, Sakura, concert, TV flat, volume panaton, speaker, crown, TV antenna, super baron, radio, portable, megaphone, trumpa, microphone, wireless, microphone with wire, video key, water dispenser, all kinds of appliances. Mike Bumbay Basar, owned and managed by Mr. Mike usak Indiano. Ang reliyon na ni Hinduism. Kadtong gialagaan ni Mother Teresa of Calcutta, dito mga Katoliko, mga Hindu to. Mauna, itong higala, buutan kayo, nagkita namin yan eh. And also, thank you, Arnold Rosal Naldusa. Ma'am Rosal, we're praying for you. Keep working. Doon doon itong higalas kadalanan, doon yung Galintis, which tira Abosio, o Christian Salarda, grupong Adilimit. Aplido rin ay limit, pero yung kasing-kasing way limit nga nagsuporta sa atong ministeryo. O labinas mga kabataan. Nasa grupos Adilimit sa Garcia, grupos mga mangyatagon. Wow! Na may grupos mga tihik, na may grupos mga mangyatagon.
grupo nga dilimit. Mimi sa to Church of Faith Reino. Then manti sa Bamboo Shop sa giwang igagaw ang Agaw Chupi. Kumusta Agaw Chupi? O Junit Tutorial. What services find him diha sa Trium Hagna Public Market. And in courtesy of Asibis family sa Hagna Rock Resort, Hagna Body Fitness Gym, Beauty Products, Carlos at Chicken Barbecue, Sogbos Frozen Foods, ng iyang outlet na sa eskina pa sa Ross Park. I promote all their businesses. Silang pamilya nga nagatiman ako kada adlaw sa unsay akong gikinahanglan. Manang bulahan kayo sa alma kay ang usas iyang mga trabaho pagatiman ako tungod kay doon naman po sa career na sa kagulingong gikabisihan sa kinabuhi. Anay mga tao nga nagpaluyo ana. Kibali mi abag niya kay ang trabaho sa asawa at manumang bana. Ngay pamilya nga midupa ana. The taker my what he called dili na panginanglan nato labi na ang pagkaon. Thank you so much sa mong pamilya. Kuyog ko ning pamilya more or less 7 years to 8 years na diri sa Hagna usas mga originals nato nga higala ang pamilya sa mga Cibis dos tong studio. Then doon na sa Bilyong Motor Parts o construction supplier ni Bilyong mo ni nagsuporta sa atong project sa Malbog. Pero boundary me doon kayo among balay walking distance naa sa ibabos anang hill. Gitungtong among balay. Praise the Lord kayo. Mao na yung Mark 4 ang balay nga gitungtong sa bungto di matago. Ang gitungtong akong balay. Then thank you also Pat Douglas. Thank you so much nya Sumailo Hardware. Thank you also pagpalain nya Roel Aceron. Thank you. Mangita mog tao nga gusto ninyong pataorog kuryente sa inyong balay, approach me. Then Timmy Karaan also thank you. Mao man ni atong higala kumpare. Niya sa original tong plano ang nagplano ni Agi si Architect Charilo. Thank you also sa pamilya sa mga Andrade. Niya gitiwas na ni Paritimi. Salamat. Tanang nag-tune in wherever you are, thank you. Then Altam this was the following. We have Pure Tablia, Pan sa Carolina with Arsicula, Beauty ni Edita, Itog Maalat ni Jerzam, Floor Coffee. Then palit mo og tablia, magpasikwati mo sa Altam, we will serve you. Mo charge lang mo. Unya palit mo og dubinaan, libro nako. While drinking your sikwati, read this book to help your soul. Mao na ang akong agda ninyo. Then Altam has also saging lakatan tundan from Altam Highland View atong pagpanguma sa Alicia i-display diya sa Altam Business Center. We have also litson manok, you're full in love at first bite. Kung di mo ma-in love sa manok, okay ras tagiya. We have fried chicken og limpo nga tagispinsa ang atong fried chicken og limpo kamulo pagitang adjust ana. Onang salamat sa inyong kamasinabuton. Altam's pride na to ang atong litson. Believe me, natay kawali yung trademark sa atong litson manok. Try it. Then muluto mig ulos baboy, pato, pabo, limpo. In a very affordable price. Niya, usbo na ko, ayaw na lang mughangyo. Pag mupalit mo sa negosyong Edsel, nanginanglan mo kumbidansya, nanginanglan mo kong kwarta. Dapat inyo, pasobrain ninyo. Aron ako kung ginansya. Pag mubayad mo, pasobrain ninyo. Hinduta to, no? Kung mupalit mo ton, pasobrain ninyo ton. No? Then, tapad na sa sila kay Bulkalising Siap nga kadaadlaw na birthday niya. Kadaadlaw daw na ay mo donor nila or donors. Nabuta rin taga Silyakay, no? Dagan ang mahatag nila sa brother. Dali, kaon. Kay day donisyon. Ngingiga ng taga Bulkalising na may donisyon. Tungulis ng kabutan. Nasa teritoryo ni Ansang. Niya, Dutibi, thank you for tuning in. Montiri, Bamon de Parlor, dool kang Mila Parlor sa second floor. Isdaan Karnian in courtesy of Ruel J. Ortiz, thank you for supporting us kanang fresh nga baboy.
panglimpo niya. Atong manok, fresh always in courtesy of Cinderella Fresh Chicken. Kaubang Jinjin Dress Chicken. Maro ni manok nga way sanina. O niya, angan Dress Chicken. O. Tanang nag-monitor ang tune and thank you. Thank you. Keep praying for Peregrine Castrodis. Nagpaabot sa ilang request na magpaampo tungod kay gikinahanglan ang atong mga pagampo. Leviticus 23:22 kaniadto ang kabos na ibahin. Ato nang i-practice ron. Kamong nagpataod og kibol, akong hangyo ninyo, please. Please. Usa ra bas mga rason nganong di ta iblis sa Ginoo kanang dili ta faithful ug loyal sa unsay atong gibuhat. Ako prangka ko in behalf of San Miguel Kibol Network as their spokesperson, as the spokesperson of Boss John Daniel, ako moingon ninyo. Kaya ako nanudlo man kung unsay tama. Pag naagli mo'y baronon, bayarin ninyo. Prangka-prangkang istorya. Kay dili man na patas, it's unfair. Even our law says nga stapa ba na or stealing na kining manguha ka sa butang nga di imo. Nya kining di ka mobayad og utang or obligasyon, kanang limot-limutan nimo ba, that's another story. You are liable to that. Manang kamo nagpataod og kibol, bayad mo. Ngano? Ang inyong ibayad, believe me, di na ba ko kamao mamakak? Nakoy weakness, nakoy sala, pero in that point, tinuod niya akong giingon. Ang inyong ibayad sa San Miguel Kibol Network, kuhaan taw nag-percentage para sa mga kabus, di mo makonsensya na. Kuhaan na. Asa man di may gipanghatag sa mga tao. Nga ang National Telecommunication Commanded San Miguel Cable Corporation nga kinanglan dunay program nga himuon for the poor. Mao na every month mo pagawas si Boss John Daniel according sa iyang memorandum og kantidad, amount para iapod-apod sa katawhan every month. Then, in addition to that, ang mga donors sa atong mga volunteers o sa mga benefactors nato nining maong advocacy for the least fortunate. Munang, ako, prangka kumuingon ninyo, sa ngalan sa San Miguel Cable Network, atimanan ninyo, kaba mo pilay losses sa San Miguel Cable Network as ninyo one of the what they called administrators of our operation. Sa plidong ninyo Ton Palaka, 500,000 ang losses sa San Miguel Cable Network. Dili tungod kay dunay nahitabo, wala. Tungod kay wa mo bayad ang daghan. 500,000 ang losses sa San Miguel Cable Network. Anong ako nang gisulti ninyo, ijawat. Mahibaw mo. Nindot mo ni mahibaw mo, parang ganahan po mo ba? Kunya, kamong nag-donate sa Ministering Edsel o nagpalit sa negosyong Boss John sa Anda de Boracay, tapa ng Global 1 o Global 2, na tay idin na tayotan atong haligis ministeryo, doos mga makinano, nahiwana, kumusta, mga riwa, na Fortunata Gulde, uban sa Lagkaw po daos, pag mo purchase mo sa negosyong boss o ning ubos nga lagad, kuhaan sa naggamay nga percentage. Apil ang Rose Golding Cookies. Siyempre mo gaston sa gasolina niya. Pag magluto na sila ugway ingredients, asa man ilang bulsa. Unang karapat-dapat lang suportahin ninyo ang maong negosyo kay diha sad kwaon in taon ang ilang gikinanglan ug naipanginanglan ang atong mga outreaches and feeding. Munang nakapalit mo, nakakaon mo, nakabayad mo, unya nakadunit mo, naalay bahay ng mga kabus. See? Ingana ka simple ang atong point nga ang inyo di ay gihatag, gibayad, gipalit, gidivide pagid na into many divisions, into many expenses and purposes. Right? Our office sa GD Foundation is open bisan summer in preparation sa atong outreach and feeding this coming school year 2017. Manang giagda mo nako. Join with us, be with us. Why nagansis pagpanghatag? Why nakabus sa kamanggiyatagon? Whoever you are, wherever you are. Uban ako, tuntun, kadilin niya bunani. Gwapo daw siya pagwa ko. Uban ako,
diri kauban sa atong mga staff. Happy weekend ninyo. Pinugampo kong anak si Tam, mag-birthday this coming few days. 6 years old na akong anak. Uban ninyo sa inyong mga pangaliyaw pagampo, including sa atong negosyo, ministeryo, o uban sa mong panaw ug lawig. Labi na ako'y coming talks in Negros Province soon. Mao nang mag-abiso ko daan ninyo, mawala ko pipilak ka mga adlaw tungod kay doon ako'y appointments sa katawhan usab ni ining maong mga syudad o probinsya na atong bisitaon sa dili madugay. May the blessings of the Almighty Father be upon you. Speaking of our gospel, it's all about pagpangluod. Kasaway na mog ng luod, si Tomas ng luod, kay namatay ang Ginoo, John 20. Nya kining mga tinun-an, according to our gospel, may balik sa ilang naandang profesyon na nagat. Nganong nanagat, kay namatay gud si Kristo. Nauna nila away nung daning kinabuhian balik tag panagat, balik ta sa tong naandang trabaho, because all of them, Luke 5 and John chapter 1, most of them were fishermen. Manang gusto silang mubalik sa naandang provision as a sort sa ilang debate ba nga pagpangluod, pagmahay ba, or kadismaya ba. They were dismayed. They were disappointed. Kaya nawagod si Kristo ng ilang isaligan. Namalik sila silang naandang trabaho. Niuli sila dito sa ilang lugar, nanagat, niikiyas, kaya wa na kuno si Kristo according to their version. But you know what? Jesus appeared to them, o giingnan sila, ala, naba may kuha? Wala lagi, sir. Sige, itaktak ng inyong pukot sa tuo. Pagtaktak nila, pagkadaghang kuha, ug diha sila nakarecognize na si Jesus Christ di ay ang naa sa ilang atubangan. Appeared to them. For what? For a purpose nga sila inspired ni Kristo, dasigo ni Kristo, tudluan ni Kristo, nga dapat di mo give up, dapat di mo surrender sa iyong panaw dinhi sa kalibutan. Mo ni purpose sa Ginoo, adi ka dapat mangluod. That's the reason why with Bern Condor, the one who works with me sa atong another segment, in courtesy of Engineer Felix Paho segment and program, the Radio Balita, ang atong bag-ong gilusad nga programa in different hours and different programs ni Engineer Felix, our station manager, ang power line. The purpose of this power line is to empower all of you, is to inspire all of you, to encourage all of you na dapat palaban ka pirmi sa kinabuhi. Kaya ang daganan gisyawa pag mo give up ka, mo surrender ka. Ha? Mora ba na ang gisulti ni Bishop Abit Sakua when he was still a priest, our parish priest here in Agna, ingon sa Dong. Ang daga na siyawa, kung mo give up ka, mo surrender ka. Nilakrag na sa kong utok ko kasing-kasing until today. Mo nang sumpayan pang yurori, no retreat no surrender. Na ako karon. Wag ko mo retreat, wag ko mo surrender. I am preaching the gospel for 18 years already. Nya nindot, 9 years without camera, without video, without mass communication. Then 9 years pug ko karon sa atong pagwali using modern technology, TV, radio, newspapers, internet, local and satellite nato nga signal gigamit in transmitting the gospel of Jesus Christ. Mo ni nga atong segment on power line, and please be inspired, be blessed by that new segment. Kay ngano, ako mismo confident ko, convinced ko nga mao gini gusto sa Ginoo nga sige mo inspire, sige mo dasigon. Kaya dagan nato ng luod sa kalibutan. Dagan nato ng luod sa kinabuhi. Dagan nato gusto nang mo surrender, mo quit, mo back out. Gusto nang dili tiwason ang iyang existence, ang panaw ning kalibutana. Pero mubati na gali kag pangluod, hapwi na ka. You are near already to your own victory. But because of Satan's intervention in your minds, in your hearts, mga siya,
surrender na lang, dugay pa na, kapoy na, laay, puol, surrender na lang, ayaw na padayon, give up. Makadungog ka sa whisper ni Satanas sa imong uto kasing-kasing. That's the reason why there are people around us nga nagtubo, nagwala, nagimog sala, may gamit og mga illegal things like drugs, vices, whatever. Ngano? They're destroying their lives. Ug kining pagbuhat sa ingon is a sort of rebellion. Kanang muhimo kag di maayo ba? Because di nimo kayang ipadayon ang imong kabutan. Daga nato consistent ta sa paghimog sala, pero inconsistent ta sa paghimog maayo. Daga nato daling mo surrender sa paghimog maayo, pero dugay mo surrender sa paghimog sala. Sure ko, daga nato ingana. Pagkadaling mo give up pag maayong buhat. Mao ni akong assessment, why only few preachers are persevering until this time proclaiming the gospel? Where are they? Some of them, where are they now? Kanta maron, where are you now? Asa sila? Wala. Kaya nga naman ko na nga itong weakness. Pag mali, binuang ay sus, lisura pa undangon. Kasi pag adjojo nag-istorya, counseling, mautanang itukhang na lang kay ang option daw, mauna, patyo na lang, although di ginamaayo. Pero yung gobyerno, yung puguban, tukhangon na to ni, or patyo, salvage sa to ni. Kaya di mamuto. Kaya ang weakness na to, pag dautan, lisura no, bago no. Pero maayong buhat, dali kayo muundang. Sawayon lagamay, muundang na. Libakon lagamay, muundang na. Makabiki lagamay. Sa uban, di naganahan mo pa dayon. Muna akong assessment nga nung dagan nga gawali, wa na ron. Surrender na, nang give up na, nawagtang na, nang load. Na uban active ko simbahan, nabiki lang. Sa ministro ba, o kinsa di, kabiklan. Pari ba, o unsa, nang load. Kasi mo na, nga luuran mo, suds pamilya, pag naigamay nga istorya, disappointed siya, mangluod dayon. Magwala dayon. Sus, ug magisgot ang pagpangluod, ako mo ay dapat daghan ko angay nga kapangluuran sa kinabuhi. Pagkadaghan ako mga disappointments, daghan kayo kog mga frustrations, daghan kayong panahon nga dismaya ang akong kasing-kasing. Pero nakita nako nga kini kabahin sa tong lawig, dili maayo sa tao nga luuran. Kaning giingon nila nga murag hibi-hibi, daghana sa atong katilingban, ug nagtuko tingalig ikaw na. Hibi-hibi ba? Ada ka sensitive ba? Luuran kayo. Dali kay matagam. Dali mo give up. Dali mo surrender. Dali mo back out. Pero kabaw ko, God puts it in me. This what he called courage. Because courage, you know what, is doing against your fear. That's the exact meaning of courage. Kanang kadasig ba nga mohimo ka supak sa unsay imong gikadlukan sa kinabuhi. God puts it within me. Kay iya man kong gitugutan nga moalagad niya like this, preaching the gospel using modern technology as a modern man. Kay kun wa pa ni nako ning courage, dugar ako ning surrender, dugar ako ning give up, dugar ako ning sibat, dugar ako ning atras. Kay daghan kayong panahon nga angay ko mangluod. Kay nasakitan ko, na-disappoint ko, pero ang ako magong strength, once masakitan ko, musamot ko kadasig. Once matumba ko, gusto kong mubako dayon, ingana ang ng akong strength, nakita na ako sa gugulingon. Dili maayo nga, dali ka mangluod sa kinabuhi ni mga sawap, kasa lang ba nagkasa, luuran kayo. Mutana mo, si Alma, Brad, na problema ba po na nimo? Yes, of course. Na problema mo lang. Sa may problema ng Alma, usana, simpre, normal man na, kay laki mo kung pure. And one of the weaknesses sa laki, kining maduol kag mga babae. Dakan kay ko gigalang mga babae, halos tanan, kada adlaw. Ako mga ikatubang mga babae, wherever I go, I talk to them. Pero mayo gali kay wa giningog bakla ko no, pure gilang tanaw sa kuha. Na problema sa Alma na. Pero sa Alma kay pasensyosa man. Nya kasabot man sa nako. Mao nang iyang prinsipyo, pag nako nimo angay siyang bana, okay ra niya kay nagpasabot nga gwapo yang bana. I'm just joking. Mao na akong point ba?
Nga na mga asawa, kas alang bikil, sa lang banat, balik-balik. Di nakapasaylo, mangluda yun. Yan na po yung mga bana nga di nakapasaylo ng asawa. Lagi na po ng asawa magkasano. Pero anyway, ang pasaylo dapat ihatag yapon sa mga asawang nasayop, nakasa. Yun na yung mga banang di kapasaylo. Na ginikanan, di kapasaylo sa mga anak. Na yung mga anak, di kapasaylo sa ginikanan, kanang luod na. Na-disappointed ba? Nasakitan na. Tinataka, pasaylos tong silingan, kaya na-disappointed ka. Nang luod ka sa imong silingan. Lapit ko yung mga pila ka book ministry workers nga wa na mukuyog nato sa atong panaw kay nang luod sa kuha. Ano, wa ko na sila nako tagda. Mga kiispi po, no? Na yung mga tao, mangimbiter nako, di na mutingog, di na managad. Ngano? Kay wa ko no kumato sila. Di ko no kumanagad. Di ko no ko, sana, mo adto sila. Anong inganaon man ko? Kabalo mo, mother people, nagi nga na, daganato, luuran. Anong naisgot ko ani? Mao man sakit sa mga disipulo. Nang luod man sila, yung balik man panagat. Basta, balik tag panagat. Wa na si Kristo, namatay na. Ato ta, nagat ta. Sinaabot sila. Nagpakita bitaw si Kristo, giingnan sila, kamo, luuran na ninyo, no? Giingnan ta mo padayon mo, giingnan ta mo nga ayaw mo give up, giingnan ta mo nga ayaw mo og surrender. Pero tanawan ng Ginoo sa nature, dili siya a punishing God. What Jesus did to His disciples, although He knew nga nang luod ni, instead yang adtuon kasabaan kamo, agid mo. Unlike us ba? Pag makakita kitag tao nga nagpalayo nato, misiparit nato, nidistansya nato, ato mga ton, unsa man. Ngano nga na ka, buy-buyo na, kwintahan na, ano nga na ka. Kay kining gibuhat mo sa mga disipulo is a sort of betrayal. You got my point? Kay gisugod is nang magwali, they were trained for almost 3 years, but after the death of Christ, they go back or they went back sa ilang original nga profession as fishermen. Nya ikaw Kristoana, di ka may ubos nila. Ug ako'y Kristo adtuon to nako yung kamo mga disipulo amo gipakaon ta mo 3 years gatiman mo nako, inyo kung gitalikdan inan ta mo magwali mo kalag. Nya mo nagbalik mo. Pero si Kristo is different. Dili pa riya nato. Muna yung sa Isaiah 55 verse 8, ang utok sa Dios ug tao has a big difference. Kay pag adto ni Kristo, wa man siya moingon, kamo wa gyud mo utang kabuton, wa mo klaro. Nagmahay kung gihimo ta mong tinunan. No. Kung sa gibot ni Kristo, Jesus appeared by using His power in performing another miracle to convince His disciples nga karapat-dapat they will continue following Him, doing what He wants for them. Kaya ba mong sige buhat ni Kristo? Naghimo sa another miracle. Sa Luke 5, naghimo sa milagro ang pukot nga way kuha. Dagha nagkuha. Ug ingnan si Pedro and the rest of his companions ni Kristo. Sugod karon. Di na mo managat og isda. Tao na. And that miracle was repeated in favor of His disciples. In order, Jesus can convince His disciples. This is what he called a repeated miracle. People believe me. Dakog possibilities ng milagro nga nitabo sa mong kinabuhi sa nang labay mga adlaw, it can be repeated again and again. Because God can do it as many as He wants for you. Because God is the source of all miracles. He can repeat it many times in favor of you. Kining Kristo, pagbisita niya sa mga tinunan for another appearance, wa niya kasabi, wa niya singkahi, wa niya sudyai, wa niya tumbuya buy-buya. Kundili iyang giadto, gipakitaan sa iyang kaayo, gipakaon pa niya ang iyang mga tinunan. And that was another meal, kining gingon og Eucharistia according to many biblical scholars. Kabalong my dear people, ingani ang Dios nga akong giwali. Bisag kapila ka mo bitris iyaha, muluib sa iyaha, magpalayo sa iyaha, still He will do good in favor of you. Tungod kay namasin siya that soon or later you will realize your mind is enlightened by the truth that God still loves you in spite sa imong kalapasan at tubangan
sa iya. Mao ni Dios nga kung giwali. Himo niyang tanan para makonvince ka. Lagi mo sa milagro, ang ng isda, napuno, nagisod sila bira, diya sila nakakita. Kaya ang Diyos maghimog milagro, in order we can recognize Him. Muna akong point, kung nagunauna ka nga ang Ginoo may author na imong sakit, problema, pagsulay, mga trahedya, you are mistaken. It is a big lie. It's a fallacy. Wrong statements na, wrong belief na, fallacious na, false. It is not true. Ngano, simple nako nga logic, divine logic. Listen to me. Ug ikaw Dios unsa may imong purpose? Ug ikaw Dios, ang tao mapalayo nimo mapaduol. Ako, manguyab kog badji unsay akong himuon? Ipalayo ng badji or ipaduol? Siyempre himuon ako ang tanan, mo nang uban ug di mada og santong dasalan, unsa nang gingon la? Santong paspasan. Hatagag kutsi para ma-convince. Kutsilyo di ay himuon nimo tanan just to convince the woman. Laki mo kung pure. Diba? Pag laki ka, himuon nimo tanan just to convince the woman. In order this woman will like you, will love you, will be with you. Unya, ang natures Ginoo ingana man, gusto man niya magniton tang tanan. Gusto man niya nga kwaon ta tanan. 1 Timothy chapter 2 verse 4, ang Dios gusto maluwas tang tanan. Therefore, arita mag-agi anis kanang gitawag nato og reasoning ba? Now, may question. Unsa may gusto sa Ginoo di ay? Mapalayo kaniya, mapaduol. Tubaga kuno ko ninyo deep inside. I'm sure you have a unified answer. Gustong Ginoo maduol kaniya. Now, unsa may himuon niya? Tagaan kag sakit, problema, pagsulay, mga katalagman. Kay bawo man sa weakness nimo, either of the two things, two reactions, either mosamot kag dikit niya tungod ana or daghan mang tao na weakness nga bangga ang alig problema pagsulay, ang Dios may basulon. Nya magpalayo dayon, mo give up dayon, maghimog di maayo. Unsa pusla ning kinabuhi? Unya di man mohimo ang Ginoo og lakang nga alanganin siya. You got my point. Dili maghimong Ginoo og lakang nga maalanganin siya. God wants to what? Attract us to Him. Gusto siya nga i-attract niya. Mao niyang nitabo sa Ebanghelyo. Instead mo adto siya niya, masuko siya, bisa kamo, manisipuluhan mo, mo klaro, mo hinungdan. Ingat atong weakness, sige tag banha, matubila, babaon kayo. Nabatimingon, si brother, babaon kayo. Okay ra, kinagwali man. Na yung mga tang babaon kayo. May Kristo dili babaon, o asimad tulid to yun sa kamo, manisipuluhan mo, okay, may klaro. Okay, may klaro, ikasabot. Ging nang tamo nga, mabanaw lagi ko. Ano ni balik mong panagat diha? Pagwali mo. Si Kristo dili nga na iyang reaction. Dili siya hatimper. Wala siya mo flare up. Dito siya, buutan kaayo. Lagi mong milagro. Na-convince niyang disipulo, balik. Ingani ang Diyos. Himuon niyang tanan para lang ma-convince ka niya. Maunang, kanang bidyang na itabo nato sa tong kinabuhi, di na iya. Sayawa na. Tiyawag sa iya na. Asa ka kitag Diyos nga gusto siya nga maduol kaniya, iyang himuon ang lakang aron mapalayo nung kaniya. That's illogical. That's foolishness idea. That's a foolish idea. Believe me. Wrong. Ang Diyos nga kung giwali, ganahan siyang muduol kaniya. Mo nang himuon niyang tanan para ma-convince ka. Proof, evidence, ebanghelyo. Kaklaro ani, naghimo sa milagro, padaghan niyang kuha. Kunya, you know what? This reminds all of us, pag naa si Kristo nato, abundance will happen to us. Was like kuha, sadyang si Kristo wa pa nagpakita. Sadyang si Kristo silang atubangan, arang daghanas nagkuha, ang pukot hapit na, mabuslot. Mao ni Diyos nga kung giwali, God of abundance. Pag na ang Diyos nimo abundance ka, not only in monetary things, not only in material things, but there is what you call abundance even in your hearts, in your minds. Positive thoughts, positive ideas, good emotion, love, charity, whatever. Mao ni ang manifestations ginustong kinabuhi. If naasiyas tong kinabuhi, daghang grasya, pabor, pagpala, panalangin will happen, will occur in our midst, in our lives. Kay mao man ni Dios, ang Dios nga tig-perform og katingalahan, tig-perform og milagro, tig-perform og wonders, aron lang yun ka ma-convince
nga nagmahal siya sa imuha, bisan pa nga sa makadagang higayon, gitalikdan nimo siya, muras gibuhat sa mga tinun-an, bisan mitalikod na sila kanyang luod, kinawa si Kristo, Jesus appeared to them and performed miracles because Jesus believed and knew that because of that miracle, they will be convinced again. And I know God will do it. Will convince you not to hurt you, not to harm you, but to bless you, to prosper you, to give you favors. Kay ang Ginoo ingani iyang taktika pagpalubag loob kay nagtuo siya nga kung paboran kaniya bisan ingana ka, ganahan ka, mualagad, muila kaniya. Thank you for joining. Thank you for watching. Thank you for being with me. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus your regular provider, the source of miracles nga inyong gikinanglan. Ako magampo nga kining atong pagpangluod aton ning wagtangon sa atong kinabuhi. Let's stop this emotion of being dalitang may ubos, mangluod, mura tagibibi, avoid it. Nya, tuhoy ninyo, my dear people of the living God, nga ang Ginoo muhimog lakang dili aron mapalayo kaniya, muhimo saglakang aron maduol kaniya sa samot, ganahan kaniya. Avoid that in your minds nga ang Ginoo muhimog lakang para mapalayo kas iya. I don't know where you know that theology, where you got that theology. I don't think so that it is the exact theology based sa akong pagtuon, so to speak. Ang Diyos maghimog lakang para ganahan kaniya, paboran kaniya aron mulab kaniya sa samot. Di kay maghimo sa bidya aron mulayo kaniya. Ginoo, mali na nga pangunauna. Tanawang ebanghelyo si Kristo ga-perform milagro bisan nang luod ni mga tinunan nang layas nang nagat og balik. Giadto paging Kristo may mayan, gi tagaag pabor, gipakaon, gi istoryahan, milagruan, na-convince. Mo ni Dios kung iwali kun i-convince kaniya para mutuo kang buhi siya. Unang ako magampo, moabot ta mo ana nga pangunauna. Nga ang Dios muhimog lakang para ma-convince ka nga naa siya nagmahal nimo bisan ingana ka. As I declare healing, miracles, blessings, prosperity, favors, abundance to come down to each one of us. In Jesus' name, with the Holy Spirit, uban sa pangamas langit ng inahan, Mama Maria. San saman sa anak sa Espiritu Santo. Amen. The word has been far to it. God loves you.